Ayan, napuno ko na yung pangalawang box ko. Yung una, naisalin ko na. Ayan oh. Sobra sa kalahati na. Mukhang mapupuno yung lalagyanan natin ah. Ayan oh, ang dami. Kunti na lang mapupuno na. So yan, iniwan na namin mga mountain bike namin. Isa lang yung lock namin, di ko dala yung lock ko. So sama-sama na sila doon sa isang padlock. Kasi banda ron pa kami magpipik ng berries. May bago daw siyang nakitang site na medyo malaki-laki ng konti. If you go over on top of not that hill but the next one over, the trail goes around the back of that hill there. See that hill there? Just yeah. there. The trail goes around the back of it like that. Around the back. So Barry Down's kind of over there, probably where that power line is over there. There's a golf course, right? Yeah, this is the golf course. The golf course is basically in here. Wow. Right to the right, it goes all the way around that hill there. There's blueberries on that hill as well with all those trees. That's in the golf course. I don't think anybody goes in there picking berries. Yeah, except if you work on the golf course. I saw a guy in there once. That's pretty easy to get to. Kumusta kabayan? This is Dads from Dads Info TV. Welcome po dito sa Sudbury, Ontario, Canada. Andito na naman ako. Andito na naman muli sa picking area ng blueberry picking area site. So bumalik ako ngayon kasama ng aking kaibigan na si Roy kasi nga paubos na aking paubos na aking blueberries. So bago tayo mag-umpisa, kailangan mo na mag-spray ng bug spray. Yan. Kasi nga napakaraming lamok. Maraming lamok dito kasi gubat na to eh. Pakita ko sa inyo, ayan yung likod. Yan. Gubat na yan. Di ba? Gubat. Oh, di ba? Tapos andito ngayon sa may malaking bato. Tapos yung blueberries andito lang sa gilid-gilid. Pakita ko sa inyo ha. Oh, di ba? Andiyan lang yung mga blueberries oh. Yan lang. Yan. Hanggang dun. Yan. Dito. Okay. Mag-umpisa na tayo mag-pick. Ayan oh, grabe oh. Hitik sa bunga. Grabe. So di ko na pili-pili yung maliit o malaki. Kasi sinishake ko lang naman to eh. Yung iba nito hinahalo nila sa cereal, no? Yung iba.
Lalo na si Roy yung kasama ko. Pag nakain siya ng breakfast, hinahalo niya sa cereal itong blueberries. Kanina, habang papunta kami dito, may nadaan na kami mga raspberry. Matamis din siya. Wild. Maliliit. Pero matatamis. Pero ang problema lang sa raspberry kasi madali siyang madurog. So, sinabi ko doon sa kaibigan ko si Roy na mamaya pag uwi namin, daan kami doon, saglit kami kasi tabing daan lang eh. Saglit lang kami sa saglitan namin, tapos kukuha kami ng mga raspberry. Tapos ilalagay namin sa gitna ng sa gitna ng container. Para madurog man siya, inandun na siya sa gitna. Wild kasi siya na raspberry, maliliit. Kaya madali siya madurog, Pero matamis din siya. Matamis din. Masarap din siguro yun, ihalo sa mga smoothie. Kaya kailangan kong pumitas mamaya bago umuwi. Maganda kasi tignan kasi kulay pula siya, Pula, yung raspberry pula. Tapos combination dito sa blueberry. Ang ganda siguro tignan, So kailangan kong punuin. Nagdala na ako ng malaking lalagyan. Susubukan kong punuin. Siguro mag-i-stay ako dito ng mga 3 to 4 hours. Mahaba-haba pang pagpipik natin. Mahirap magpik pag pag may hawak na camera. Teka nga, lagay ko nga muna ito. Wala ka ibang maririnig dito, puro mga huni na mga ibon lang eh. Kaya na pala nung papunta kami dito sa maliit na gubat na to, may nakita kaming pupo, dalawang klase ng pupo. Yung isa, bilog-bilog na malaki, parang pupo ng kabayo. Malamang kay Mama Bear yun. Tapos yung isa, bilog-bilog na maliliit, parang kambing. Malamang deer yun. So far, wala pa naman kami nakikita ng mga hayop dito na pagala-gala. Kung meron man, edi tayo na lang mag-adjust. Kasi nga baluarte nila to eh. Yan, nagparamdam na si Haring Araw. Ayan, napuno ko na yung pangalawang box ko. Yung una, naisalin ko na. Ayan sobra sa kalahati na. Mukhang mapupuno yung lalagyanan natin Ayan ang dami. Kunti na lang mapupuno na. Mukhang hihiram na naman uli ako ng lalagyanan sa kasama kong si Roy Ang bigat Siguro nasa 3 kilo mahigit na blueberries. Dito lang to banda, paikot-ikot. Hindi na ako lumayo. Sawa na ako sa smoothie nito.
Ay. Pahinga muna. Nandun ko iniwan, nandun yung iniwan namin yung bike. Sana nandun pa. Pahinga muna. Grabe ano. Alas 11 na ng tanghali eh. Well, maalala ko lang ano. Mag-1 year na pala ako dito kabayan, almost 1 year. Ano ba ngayon, July? Oh, next month, August. Mag-1 year na ako. Ano ngayon? Kasi kabayan, mag-1 year na ako, halos wala pa rin akong ipon dito sa Canada. Ang birang buhay to. Maraming mga factors, mga dahilan kung bakit mahirap mag-ipon dito kabayan. Dito sa Canada, ano? Ay nako. At sa video na ito, i-share ko sa inyo para magkaroon kayo ng idea. Hindi naman ako naglireklamo eh. Kasi ginusto namin ito, ginusto ko ito. So, alam ko na kung anong dadatnan namin, ano. So, i-share ko lang sa inyo kung ano yung mga factors, mga dahilan kung bakit mahirap mag-ipon dito sa Canada. Lalong-lalo na kung baguhan ka na katulad ko. Okay? Sinisipon na ako Una, kung pumunta kayo sa Canada, na ang sahod mo ay minimum wage. Yun. Lalong-lalo na sa mga kababayan natin na back to zero, ano, hindi nila nakuha yung mga trabaho nila sa Pilipinas o yung trabaho nila sa Middle East o kahit saan pa man, kagaya ko, hindi ko nakukuha yung expertise ko talaga. Kasi nagtatrabaho ako sa spare parts sa Dubai, which is malaki ang sahod. Pagdating dito, hindi ko nakuha yun, which is okay lang naman, alam ko yun. So, napasok ako sa Canadian stores. Which is sikat naman siya, Canadian store dito sa Canada. So, nasa receiving area ako, no? So, balik tayo. Isa sa mga factors, unang-una, minimum wage. Yung minimum wage ito, which is okay naman, yearly tumataas. So, ngayon, currently, nasa 16.55 yung Ontario province. Okay? 16.55. Sa Pilipinas, yung minimum wage is nasa 6.50 ata. So, yung per hour ko, saka yung minimum wage per day sa Pilipinas, mataas pa rin. Kung doon mo gagaston sa Pilipinas. Diba? Yung minimum wage na isang araw sa Pilipinas, isang oras lang dito sa Canada. Pero hindi naman doon sa Pilipinas asing gagastusin yung pera dito naman sa Canada. So yung minimum wage, maliit pa rin kabayan. So yun isa sa mga dahilan kung bakit mahirap mag-ipon dito sa Canada kapag ang sahod mo ay gano'n, ano. Pero dahil baguhan pa lang ako, tsaga-tsaga lang muna. Okay? So yung pangalawa, dahil nga maraming pathway dito sa Canada na maaari mong applyan o maaari mong daanan, pero yung pathway na dinaanan ko is temporary foreign workers pathway. Ibig sabihin, under LAMIA ko, which is close work permit. Ang ibig sabihin to kabayan, walang masyadong opportunity o wala talagang opportunity, walang racket. Hindi ka maaring mag part-time kagaya sa ibang mga open work permit, kagaya sa yung mga na-PR na. Dahil close working permit ako, bawal ang mga ganong mga racket. Naka-close kontrata ako sa loob ng 2 taon. So isa yun sa mga dahilan kung bakit mahirap mag-ipon dito sa Canada. Pangatlo, dahil nga solo pa lang ako dito, di solo earning lang yung kinita ko is maliit lang. Dahil minimum lang sinasahod ko, so yung buwan na akong kinikita is nasa more or less 2,500, 2,600, ganun. Pero ang sahuran dito is kagaya sa Pilipinas, every quincenas, every 2 weeks may sahod. Okay? So dahil solo pa lang, ang kinikita ko is nasa 2,600, 2,000, nasa ganung range. Pag in-import sa Pilipinas, which is malaki, umabot ng 105,000 pag sa Pilipinas. Hindi mo naman lahat
pwedeng ipadala yung kinikita mo, ano. So kalahati lang nun. Kalahati nung sa 2,500, siguro mahalos mapupunta na sa gastusin mo dito sa Canada. Mamaya pag-uusapan natin yan, okay? Sa susunod na sa later on. So yung pang-apat is housing. Napakamahal ang housing dito, kabayan. Compare doon sa pinanggalingan ko sa Dubai, which is 17 years kasi sa Dubai, ano? 17 years ako nanirahan doon kasama aking pamilya. So andito ko sa Canada, sulo pa lang. Umuwi muna sila sa pamilya kasi nag-aaral pa yung anak ko. Prefer kasi namin siya na mag-aral sa Pilipinas dahil scholar siya ng OWA, scholar pati siya ng school nila. So dalawang scholarship niya. So we prefer na doon siya mag-aral kasi nga mas maliit ang gastusin compare dito sa Canada kung dito mag-aaral. Kasi ang status niya kung pupunta siya rito is international, hindi residence. So mas mahal ang international, 16,000 per year. Tapos yung mga residence na is nasa 5,000 lang, di ba? Laki na difference. So we prefer na doon siya mag-aral muna. So mabalik tayo dun sa ano, dahil nga mahal ang housing to, kabayan. Yung kwarto 700, hindi uso ang bed space, a partition. Unlike dun sa Dubai, usong-uso yung mga hinahati yung kwarto, no? Tapos mga bed bank, yung mga bed space. So, mas mura talaga dun sa Dubai, kabayan. Okay? So, pati yung internet, mahal dito. Yung monthly is nasa 108 yung data. Tapos, pero okay. Kasi halos hindi ko nauubos yung data ko sa isang buwan, sumusobra pa. Tapos sa Dubai, mas mura ang data dun kasi $50, 50 dirhams. Okay? 50 dirhams, monthly lang ginagastos ko doon yung data ko. Pero pagdating kasi sa bahay, may wifi naman. Okay? So dahil nga 2,600 or 2,500 yung sinasahod ko, bawasan mo ng 700. Magkano na? Tapos, internet pa. Nasa $800 na yon. Tapos, ano pa, yung pang grocery ko, gumagasta ako ng $50 a week. Tinitipid ko pa yon. So, 700, 800, tapos $200. O, di ba? $1,000 na yun, kabayan. $1,000, iawas mo dun sa 2,500 o 2,600. Sabihin natin, ang matitira is 1,600 na lang ang matitira. Papadala mo pa sa Pilipinas yung 1,600. Di ano na lang matitira sa'yo? Ay, Diyos ko po. Kaya mahirap mag-ipon dito kapag gano'n ang sitwasyon mo, ano? Pag minimum level lang sinasahod mo, kabayan. Kaya matindi talaga ang matindi ang pagtitipid na gagawin mo kung andito ka sa Canada kapag gano'n ang sitwasyon mo. Okay? Bilihin pa. Mas mahal ang bilihin dito, kabayan, compare sa UAE. Random ko talaga yung pagdating ko dito. Sa UAE, shawarma lang ako doon. Magkano ba shawarma? 5 dirhams? Shawarma? Dito halos wala kang mabibili. Puro grocery. Kaya I prefer na magluto na lang. Mahal ang mga manok dito. Iwan ko lang, baka dito lang sa aming probinsya siguro. Sa UAE, ang mura ng manok. Isang buong manok, makakabili ka ng 10 dirhams. Dito, wala kang mabibiling manok ng, alam mo yun, yung mga tigi 1 kilo lang. Dito, ang lalaki na manok, mga 1.5 o 2 kilos na manok. Ang lalaki. Yung magkano yun? Nasa $15. Grabe. So, yung pang yung pang-anim, kasi yung pang-5, napag-usapan na natin yung bilihin. Mas mahal ang bilihin dito talaga. So, yung pang-6, bakasyon. Ayan. Kaya pala mga nandito sa Canada, bihira lang magbakasyon kasi hindi libre ang ticket. Nung dumating ako dito, libre yung ticket papunta rito galing Dubai. Which is umabot ng, kano ba? Kasi Dubai, Toronto to Sudbury, Emirates Airline, tapos papuntang Sudbury, Air Canada, umabot nasa $3,000 lang, nasa $3,000. Kung magbabakasyon ka, kailangan mag-ipon ka ng pamasahe mo
Kung paano pag pamilya, o di ba? Pamasahe pa lang ng isang tao, $100,000 na, 100,000 pesos na. Tapos pocket money mo pa. Yun ang problema, kabayan, kapag dito sa Canada. Kasi unlike sa Dubai, libre ho ang ticket doon. Yearly, libre po ang ticket ko doon, yearly. Tapos, yung leave, paid yun, 1 month. Dito ho, hindi. Baka sa ibang employer dito sa Canada, baka libre ang buong 1 month. Dito ho, ang libre lang is paid yung 2 weeks mo. Okay? Sana sa ibang sana hindi ganoon sa ibang employer sa Canada, no? Pero dun sa employer ko, ang libre is 2 weeks. Yun na yung libre. Yearly, meron kang 2 weeks paid vacation. Pero sa Dubai, particular dyan sa Middle East, 1 month fully paid ang vacation mo, pati ang ticket. Yun ang mga dahilan kung bakit mahirap mag-ipon dito sa Canada. Pang-7, dahil napag-usapan na natin yung airline ticket, libre din karamihan ng kumpanya sa Middle East, libre po ang transportation papasok at pauwi ng trabaho. Karamihan ng mga kumpanya doon ay meron sarili silang company bus. Okay? Sinusundo yung mga empleyado, papasok, tapos hinahatid pa uwi. Pero in my case, dati sa Dubai, hindi ako allowed sumakay sa mga company bus kasi nga meron akong transportation allowance. So, bukod dun sa sahod, meron akong transportation allowance, bukod dun sa basic pay tapos meron pa akong housing, bukod yun, naka-itemize yun basic pay, tapos housing, accommodation, may allowance, tapos meron na akong transportation allowance. So ako hindi ako allowed doon sa level ng aking posisyon pero yung mga nasa mababa na posisyon, yun, libre sila ng accommodation at saka libre din sila ng bus. Pero dito sa Canada, kabayan, hindi libre ang bus, walang accommodation, hindi libre. Kailangan mo gumasta ng sarili mong pera. Ang bus dito, monthly is $108 yung monthly bus pass. Kaya ang ginagawa ko, during ganitong maaraw, nagbibisikleta ako, tapos pag winter, saka ako nagbabas para makatipid. Okay? At isa pa, ang kagandahan doon sa Dubai or sa Middle East in particular, libre ho ang mga supply related sa trabaho. Ano ibig sabihin? Doon po sa Dubai, libre ho ang uniform, libre po ang boots, libre po ang yung mga tawag dito, mga stationery, mga ball pen, libre po, pati yung mga sa pantry, libre. Gatas, kape, tsaa, sugar. Pero dito po sa Canada, sa employer namin, hindi. Iwan ko lang sa iba. Na-shock nga ako Nung unang pagdating ko dito, unang araw ng trabaho, kausap ko yung HR. Yung uniform, hindi libre. Pambirang buhay ito. Paano tayo makakatipid nito? Yung long sleeve o yung polo, kailangan mong bilhin $15, pati yung pantalon, kailangan mong bilhin, pati yung boots, kailangan mong bumili. Ay, kupatay. Paano tayo makakaipon nito? Kasi gumagamit kami ng radyo, meron kaming radyo, pati yung earpiece na nakalagay dito sa sa tenga, hindi rin libre. Ay nako, patay kung bata ka. Hindi libre yung gloves. Ay nako. Sabi ko, this is it. Ganito talaga sa Canada. Kailangan natin tanggapin kasi nandito na tayo, Kasi mahirap pag nasanay tayo sa libre, Ibang-iba talaga ang pamamaraan na kailang pagpapatakbo ng kanilang mga business dito sa Canada. Kasi ang Canada parang lang talaga, parang pinagandang Pilipinas lang.
compare sa Dubai o sa UAE, particular dyan sa Middle East na halos sagot ng kumpanya. Yun ang kaibahan. Okay? So, mabalik tayo sa tanong. Kung tatanungin nyo, bakit ba ako nandito sa Canada? Di ba? So, why here coming Canada? Ano ba ang goal? Di ba? Yun ang malaking question na dapat tanungin mo sa sarili mo kung bakit ka pa pupunta sa Canada. Kung maayos naman ang buhay mo sa Pilipinas, kung maayos naman ang buhay mo dyan sa Middle East, o kaya sa Singapore, sa Taiwan. Di ba? Kung malaki naman sinasahod mo. Kasi ang sinasahod ko sa Dubai ay malaki compare dito sa Canada. Bukod sa sumasahod na ako doon ng hindi naman sa pagmamayabang umaabot na ako ng 140 monthly. Tapos may incentives pa. Yung incentives namin maximum nasa 30k din yun monthly, depende sa sales namin. Pero ginib up ko lahat yun kasi may goal ako, which is it's not about money. So yung goal ko, sana ganun din ang goal nyo. Yung future ng anak ko, which is isa lang naman ang anak ko, di ba? Isa lang. So ang bala kasi namin na mag-asawa na dalhin siya dito siya makapag-aral, dito siya makapagtrabaho. Kasi sa tingin ko mas maganda dito compare sa Dubai. Kasi yung anak ko sa Dubai lumaki, sa UAE lumaki. Umuwi lang siya ng Pilipinas nung nagbalak na kaming pumunta dito sa Canada. Doon na siya nag-senior high school at saka nag-college. Kasi sa Dubai, forever ka lang expat doon ka bayan, wala hong citizenship doon sa Dubai. So ang habol talaga is yung makakuha ka ng dual citizenship. Tapos, kung gusto mo magtrabaho sa Middle East, di pwede ka pumunta doon. Pero passport mo, Canada na. Di ba? Canadian passport. So yun ang isa sa mga tinatarget namin. Hindi ko na tinatarget ang magandang career dito sa Canada, which is hindi naman huli pa ang lahat. Nagbabalak rin ako mag-aral ulit pagka nag-PR na. Siguro nagbabalak akong mag-aral ng welding and fabrication, o kaya mag-aral ulit ako ng electrician kasi undergraduate ako ng 4 years electrician sa Pilipinas. Grabe 4 years electrician lang. Pero wala akong practice yun ang problema. Sa Canada kailangan practice. Mag-aaral ka tapos andun na yung apprenticeship. So yun lang ang mga kailangan i-give up mo lahat ng mga career mo, pati yung lifestyle mo, i-give up mo para lang sa goal mo dito sa Canada. Kaya ganun, mahirap mag-ipon dito sa Canada. Pag-isipan nyo kung bakit kayo gustong pumunta sa Canada. Iiwan mo yung magandang buhay sa Pilipinas, negosyo, tapos ibibenta yung mga ari-arian para pumunta sa Canada. Which is worth it naman in the future. Kasi para sa akin, yung pagtira ko ng 17 years sa Dubai ay isang mahabang stopover. Kasi Canada pa rin talaga tinatarget natin ng mga Pilipino. Kasi iba-iba yung pag may hawak kang Canadian passport, di ba? Pupunta ka ng ibang lugar, hindi na kailangan ng visa. At isang wake up call para sa akin kabayan, nung nandun pa ako sa Dubai, yung mga manager namin na Lebanese, na Indian yun Lebanese saka Indian roots original. Tataka ako, yung passport nila Canadian. Bakit ganun? So nag-isip-isip ako. Yun ang aking naging wake up call. Pumunta sila sa Canada para maging PR o citizens man. Tapos lalabas uli, pupunta sa Middle East. Pagdating doon, general manager, operation manager, ang lalaki ng mga sahod. So naging wake up call yun sa akin Pero hindi na ganun ang habol ko. Yung habol ko para sa anak ko na. Hindi na ako naghahangad ng magandang career para sa akin sarili kasi nasa middle age na ako So survivor na lang talaga para sa akin dito sa Canada. Okay kabayan, so ako magpapaalam muna. This is Dads from Dads Info TV mula po dito sa Kagubatan.
Kagubatan ng Sudbury, Ontario, Canada. See you soon. Shukran.